Magandang tanghali po sa lahat. Gusto ko pong i-share sa inyo kung paano po nagkaroon ng barley sa buhay ko. January po noon, January 2011, yung... Bakit ka dito naman dito? Hello. January 2011 po, yung mama ko nagkaroon po siya ng mild stroke. Patulog po kami, pinatawag po ako ng kapatid ko, humahangos po siya sa bahay, sabi niya na sunduin yung mama ko sa bahay kasi hindi na gumagalaw. So dinala po namin siya sa Manila Doctors. Pagdating po sa Manila Doctors, kaya pala hindi tumatalab yung digital na BP namin sa bahay kasi ang blood pressure niya ay umaabot na po sa 270 over 180 something. So medyo kinabahan po kami ng kapatid ko. Hindi pala medyo, kinakabahan na po kami, medyo naiiyak na po ako, hindi ko lang pinahalata sa kapatid ko kasi mahina din ang loob nun. Pagdating namin sa Manila Doctors, awa po ng Diyos, maayos po yung mga doktor na umaten sa kanya. Iniisip ko na kaagad, sabi ko, nako, ang gastos, sabi ko sa kanya. Binulungan ko kaagad yung doktor, yung umaaten sa kanya na physician ng time na yun. Sabi ko, Dok, magkano po ba ang pinakamura nyo dito ang kwarto? Yung doktor tumingin sa akin, sabay ngumiti lang. Sabi niya, huwag ka mag-alala. Sabi niya, gagawa natin ang paraan. Pinuwi po ako ng asawa ko para hindi ako mag-alala. Ang natira sa ospital, yung kapatid ko, pagdating ng mga 3:30 ng umaga, nag-text siya, yung mama ko yung blood pressure bumaba na. So, inuwi na sa bahay. Kinabukasan, pumunta po ako sa bahay namin. Doon ko nakita kung ano yung naging effect sa mama ko nung mild stroke, yung pagtaas ng blood pressure niya. Kasi meron po siyang diabetes. Yun pong katawan niya, hindi niya po niya maibangon. Yun pong salita niya, hindi na po maayos. Pinaiinom ko po ng tubig, nabibitawan na niya. At saka, tinatanong ko kung kilala niya kami, medyo hindi po consistent yung sagot niya. So nagkatingin na kami ng kapatid ko, sabi niya, parang isa yung tumatakbo sa isip namin kasi mama ko po ay 77 years old na, parang ang inisip namin na siguro malapit na. Prior to that, mga September, sa gym, may nakita akong brochure ng barley. Unconscious parang sabi ko na gusto kong itago. So tinago ko yun. Hindi ko akalain na darating ang time na kukunin ko siya sa pinagtaguan ko. Nung time na yung mama ko nakita kong ganon, yung sa pinagtaguan ko, hinanap ko siya. Tapos parang nailit ako nung nakita ko siya, sabi ko pupuntahan ko to. So pinuntahan ko po yung brochure na yon, hinanap ko sa internet kung nasaan siya at nakita ko, kinuha ko yung address, pinuntahan ko po dito sa Pavilion. Pagdating ko po dito, wala po akong kakilala, hindi ko po alam kung anong gagawin. Wala po akong pera nun pero may credit card ako. So ang ginawa ko, sabi ko, nakita ko po si Kuya Arman Salazar. Sabi ko po sa kanya, Kuya, gusto ko po bumili ng isang box. Ano po ba ito? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, tapos na kasi yung seminar. Sabi ko, Kuya, pakiusap naman. Kung pwede po kahit kaunti lang. Sa kabaitan po ni Kuya Arman, pinaupo niyo po ako doon sa harapan. Tapos kahit tapos na po yung seminar, nag-demo po siya 30 minutes lang. Sabi ko, hindi ko makakalimutan to kabaitan ni Kuya. Sabi ko, tatandaan ko to. So, it so happened na nung time na yon, na nakapag-purchase ako ng box, naiuwi ko sa bahay, sabi ko, wala pa akong ano nun kahit anong testimony. Basta pinangahawakan ko, parang pakiramdam ko lang gagana siya. Yung mag-work siya sa mama ko. Sabi ko, parang ganun lang. Di binigyan ko yung mama ko ng barley. Sabi ko, Kuya, ang sabi dito, ang painom sa mga may sakit, medyo madami. So binigyan ng kuya ko ng 1 bottle sa umaga, 1 bottle sa gabi. Pero hindi ko sure na gagana siya kasi ang mama ko, nalaman ko yung sitwasyon niya medyo malala kasi nagpupo po siya, nagwiwi na sa higaan nang hindi niya namamalayan. Kaya dinayapper na siya ng kuya ko. After 4 days,
isang umaga, kumakatok si kuya sa bahay, sabi niya, Jen, sabi ni mama, ipakita mo rin sa kanya yung brochure na binigay mo. Sabi ko, bakit ano nangyari kay mama? Ginising niya ako, nakita ko nakaupo na. Tapos bibili niya ako ng dyaryo. Magbabasa daw siya ng dyaryo, tapos ibili ko rin siya ng almusal niya, ng pandesal niya, kakain siya. Parang di pa ako masyadong maniwala. Ginawa ko, pinuntahan ko sa bahay, nakita ko nga yung mama ko nakaupo na. Tapos nagsasalita na siya, sabi niya, ano ba ito pinaiinom mo sa amin? Samantalang nung una, nakaganon lang siya sa amin, tapos nakaganon yung isang party ng ng mouth niya. Sabi ko, naku, talagang gumagana pala to. Sabi ko, baka naman ano lang to, nagkataon lang. Sabi ko, baka hindi naman talaga to, parang siguro nagkataon na nag-response lang yung yung katawan ng mama ko. So ito na, dumating yung pangalawang testimony sa akin ng Barley. Yung anak ko po na 3 years old, maayos naman po ang alaga namin sa kanya. Kaya lang sabi ko, bakit linggo-linggo nasa ospital kami, nasa pecha kami. Ang cabinet namin sa bahay, sa kwarto parang parang mercury drug, puro antibiotic. Alam mo, pag mahal mo, lalabas ang pera mo di ba? Kahit magkano, bibilhin mo. Kahit sabihin mo na ang halaga ng gamot na yan, ganon. Anak mo yun, bibilhin mo yun, pangungutang mo pa yun. So sabi ko, punta kami sa mga doktor, like, ang gamot niya, mga 2070. So sabi ko, oh my God, ano ba naman to? Parang kinakabahan ako, sabi ko, bakit ganon? So pina-x-ray namin yung anak ko, sabi ng doktor, walang makita. Until na in-skin test siya, nag-positive po siya sa PTB primary. Yun po pala yung naging cause. Tapos parang meron siyang slight asthma. Sabi ko, nako, para kaming devastated nung asawa ko kasi gusto namin yun 3 taon pa lang yun Sabi ko, iinom na kaagad ng matitinding gamot. Alam naman po natin yung mga ganong katitinding gamot, ang tinitira po niyang kidney. Sabi ko kay Kuya Arman, may anak ako, 3 years old, gusto ko sana painumin ng barley, pwede ba sa kanya? Oo, pwede, sabi niya. May PTB, sabi niya, sister, ka lang, magtiwala ka lang, have faith, sabi niya sa akin. So, ang ginawa ko, pinainom ko ng barley yung anak ko, massive dosage, bote-bote, isang araw. Hindi ko po tinipid yun. So, pinapa-follow namin siya ng mga x-ray, nagre-regress siya, hanggang sa ika 6 months niya, nagulat kami, nag-clear po yung baga niya. Tapos ang napansin ko, hindi na kami pumupunta sa doktor. Samantalang dati, linggo-linggo na sa doktor kami, lumalabas ang pera namin. Ngayon, napansin ko na almost 6 months, hindi na siya nagpapadoktor. Hanggang ngayon po, 2 years na, hindi po kami madalas pumupunta na sa doktor. Minsan nga sabi ng doktor sa amin, kamusta na kayo? Matagal na kayo di pumunta dito, sabi ng doktor. Sabi ko, okay naman po. So, baby na lang po ang baby ko. Tapos sa barley po, hindi po ako nagbibiro sa inyo. Ang mga bata na pinaiin nyo ng barley, grabe. Ang taas ng IQ nila. Ang ganda ng balat nila. At saka hindi sila nagpapadoktor lagi kasi hindi madalas magkasakit. Okay, so may dalawa na akong testimony sa barley. Ang faith ko, sarado na buo. Lock pa sa barley. So ito pa yung pangatlo. May mga aso tayo, hindi mamahalin. Katulad ko meron din. Mga aska lang sila. Pero pag sa inyo na lumaki, parang pamilya na ang turing nyo. Yung kapag may sakit sila, yung nararamdaman mo rin na yung parang naaawa ka. May aso po ako na medyo may edad na nagkasakit. Ang sakit po niya is distemper. Nagsusuka siya ng madilaw na parang iba na ang kulay at ang pupo po niya may dugo na. Ang tawag po sa distemper na yun kasi medyo malala po yun kasi ang aso po mga 72 hours lang, wala na po yun. Patay na. Lalo na pag nagpupo na siya ng dugo. Ang ginawa ko po, sabi ko po dun sa kasama sa bahay, dahil painumin mo si Angel ng barley. Sabi ko kasi sabi ko sa seminar, pwede daw to sa aso, pwede rin sa kung iniinom kasi ng tao, pwede rin sa hayop.
So, ginawa po ng kasama ko 30 minutes at 30 ml every 1 hour. Hindi ko na inano kung nakailang bote yung aso ko. Pero promise, hindi po siya namatay at hanggang ngayon buhay. Totoo po yun.